Hello guys, good morning. Magandang araw po ng Miyerkules sa inyo mga kapitos. Our next episode for today is about the crew chief duties and power na matatagpuan natin sa Article 46 and referees duties and powers. Unahin natin yung sa crew chief duties and power doon sa 46.6 na the referee have the power to stop the game if warrant it or have the power to forfeit the game. So yun po yung yun po yung duties and power ng crew chief for the information ng mga kasamahan natin bagong referee at dun sa mga magre-referee pa lang. At yung pangalawa, yung dun sa 47.40 natin, nakalagay naman doon, each referee have the power to decide and behind the limit, at siya ay hindi siya pwedeng pigilan ng kapwa niya referee o baliwalain yung tawag niya kapag siya ay nakakuha na ng tawag na foul. So ang kailangan na lang ng kanyang crew chief ay suportahan kung ano yung tinawag ng kapwa referee niya. So dun sa Article 46 saka 47, doon natin mga kapitos matatagpuan yung ating mga duties and power na tayo pala ay merong malaking ambag sa talagang tayo yung pinakamataas na judge inside the court, na tayo yung magde-decide if the court is playable or if the player is pwede pang maglaro according dun sa kanyang capacity o kakayahan. Baka siya ay hindi na siya pwedeng makapaglaro dahil hindi na niya kaya, or ganun din dun sa court, medyo madulas na yung court, so hindi na natin siya papayagan para laruan ng mga players kung hindi naman siya ibig sabihin hindi na siya talagang marami na pwedeng ma-injured, no? Yun ang ibig sabihin. So yun yung ating authority being power natin as a referee. So dun sa binanggit kong article, dun natin siya pwedeng makita na tayo ay may power and duties na matibay na panghahawakan para meron tayong karapatan na dapat nating gawin kapag tayo ay nagre-referee. Okay guys, hope may nakuha po kayo dun sa ating episode ngayon sa Article 46 at Article 47 sa crew chief duties and power and referees duties and power. Okay guys, thank you very much and God bless you all.